Subukan natin. Tayo lang naman dito. Sige na, Lloyda. Simula nang mamulat ako, halos lagi ko na siyang nakakasama, nakikita araw-araw. Dahil kaibigan ng nanay ko ang nanay niya. Madalas kasi sila magmahjong sa bahay kaya habang naglalaro sila ay naglalaro rin kami ng bahay-bahayan ni Lloyda. Hanggang sa lumaki kami at nag-college na, magkasama rin kami sa bed spacer na inuupahan namin. Kaya malaya kami sa mga gagawin namin. Kaya nga lang talagang close na kami. Pati ilalim na gamit niya ay naghihiraman kami. Di maiiwasan na kiligin kami sa mga lalaki, pero di namin pinapatulan dahil stick kami sa pag-aaral. Kaya pinagsasaluhan na lang namin ng saya. Kung ano ang nararamdaman ko, ganun din siya. Kung ano ang gagawin ko, alam niya. Ultimong sikreto sa amin ay naka-open. Pero dadating pala ang panahon na lahat talaga gagawin naming dalawa. Nagkaroon kami ng curiosity habang gabi na nakahiga kami. May kung anong nag-spark at napaluno kami pareho. At sabay naming nabigkas. Naiisip mo ba ang naiisip ko? Subukan natin. Tayo lang naman dito. Sige na, Lloyda. Yan ang banggit ko sa kanya. Relate kasi sa napapanood namin kaya talagang itinodo na namin. Kami lang naman. Wala namang mawawala sa amin at wala ring makakaalam. Kaya sinubukan namin. Talagang matunog at grabe ang pakiramdam. Halos nagawa namin lahat dahil open kami sa isa't isa. Ang sabi niya, ganito naman. Sabi ko, ganito. Gusto ko. Okay, sunod natin yan. Kaya lahat nagawa namin. Pagod na pagod kami. Pero naligo na lang kami dahil sa kakaibang amoy namin. Pagligo namin ay agad na namang naulit ang kakaibang style dahil nasa shower parehong okay. Yun na ata ang naging libangan namin. Tuwing uuwi kami ng gabi, nagmamadali kaming umuwi lagi. Minsan nagka-cutting class na lang ako kapag may last subject. Pag narinig ko na si Lloyda, Hoy Linda, uwi na tayo. Kahit nasa kalsada siya, rinig ko ang pagtawag niya. Unti-unti naman ako nag-aayos ng mga kagamitan ko at umi-skip ako sa bandang likuran ng klase. Pagdating sa bed, tuloy agad ang ginagawa namin. Wala nang paligoy-ligoy pa kahit pawis man yan o anumang amoy namin. Ang importante sa amin matapos ang pakiramdam. Minsan, inisip namin ano kaya kung may poste tayo. Sumagot siya ng, sige ba, bili tayo. Nabibili lang yun. Nakabili nga kami para siyang sinturo na matibay, hindi matanggal-tanggal. At nang subukan namin kinabukasan, mas lalong malakas ang tunog namin. Na para bang nananaginip. Iba rin pala kapag poste ang gamit. Alam niyo na kung anong poste yun. Wala kasi kami noon kaya bumili na lang kami. Yun talaga ang naging way namin para makatapos kami ng pag-aaral. Walang jowa, hindi nabuntisan, pero naramdaman namin na pagbigyan ng mga sarili namin. Aaminin namin, gustong-gusto talaga namin yung ginagawa namin. Talagang paulit-ulit namin ginagawa para mapagbigyan ng sarili. Nagsimula lang yon sa curiosity hanggang sa di na namin mapigilan. At hanggang sa naging libangan na naming dalawa. Wala na ata ang makakapigil sa amin. Di ko alam kung may feelings na ba kami sa isa't isa. Basta ang alam lang namin ay ginagawa namin yun ang gustong-gusto namin. Walang pagsabi ng I love you, walang mga sign of partner, wala kaming lovemaking. Puro lang yung tunog talaga, walang commitment. Kapag napapansin naming merong nakadikit sa aming mga lalaki, wala namang pagsiselos na nagaganap. Ibig sabihin, puro init lang ang merong kami. Nang makapagtapos kami, nag-iba na ang takbo ng buhay namin. Nakahanap siya ng trabaho at ganun din ako. Magkalayo na kami ng tirahan. At kaya di na namin magawa ang dati. Iba na pala sa pakiramdam kapag natigil. Sa araw-araw na ginagawa, hinahanap-hanap ko siya. At nagko-communicate naman kami pero di namin magawa-gawa ng malibre sa oras. Magkaiba kami ng day off. Kung nagkataon siguro na pareho kami ay magagawa pa namin ng weekly. Pag minsan kapag gabi, una na lang ang ipinagpalit ko sa kanya. Nakakatapos naman ako pero kulang talaga. Minsan kami na lang para matapos ko.
Iba rin sa pakiramdam kapag may half day at sariling kontrol. Parang kulang talaga hanggang sa dumating ang pagkakataon na umabsent talaga ako para makasama siya. Dumalaw ako sa room niya. Na-miss ko pala talaga siya. Kaya pagdating namin, salang agad. Mangyiyak-ngiyak pa kami. Ibig sabihin pareho kaming nararamdaman. Meron na palang feelings na nanabuo sa amin. Noong una akala ko libangan lang, pero noong umalis siya, doon ko nalaman na mahalaga pala siya, nakasama ko siya. Kaya nag-decide siya na sumama na lang sa akin pabalik. Iniwan niya ang trabaho niya at doon nag-apply sa mas malapit sa akin. Madali lang naman siya nakakuha ng trabaho dahil pareho kaming tapos at meron ng experience. Natanggap siya sa isang kumpanya at doon na siya tumuloy sa akin. Tulad ng dati, kahit pagod na pagod kami sa ginagawa namin araw-araw, ay pagdating namin, yun agad ang ginagawa namin. Kalabog dito, kalabog doon hanggang sa pagligo di kami bumibitaw. At pagkatapos ay balik ulit sa bed. Mas matindi dahil ang bango-bango na namin. Mas nararamdaman namin ang kakaibang feelings. Masasabi ko lang, ibang stage na ito. Para na kaming nakaset up na kapag umuwi, gagana ang ganong gawa namin. Hindi pwede na walang ganun. May pagkakataon na medyo umiinit ulo namin sa trabaho. Pero pag nagkita na kami, talagang lumalamig ang pakiramdam namin. Hanggang sa uminit ulit, maayos ang flow ng araw-araw namin. Pero mas pinabuti pa namin ang relation namin. Inayos namin ito, tinanong ko siya, ano ba talaga tayo ngayon? Sabi niya, gusto na kita bilang partner. Pwede na siguro maging tayo. Mahal na kita, Linda. Yun ang banggit niya. Di naman ako nag-alinlangan na aminin ang nararamdaman ko. Inamin ko lahat at nagkasundo na kami na maging mag-live-in na. Total noon pa naman namin ginagawa yon pero walang relation at commitment. Pero ngayon, kami na ata ang mga loyal na babae sa pagmamahal sa isa't isa. Pero malinaw naman sa aming dalawa na babae talaga kami. Babae kumilos, babae manamit at magsalita. Ang iba nga lang sa amin, babae rin ang gusto namin at sa aming dalawa yun nangyari. Masaya ang relasyon namin. Nagtutulungan kami sa bawat hamon ng buhay. Punong-puno ang pakiramdam namin. Marami kasi ako nababalita ang mga nagsasabi na di raw kami magtatagal kasi maghahanap at maghahanap daw kami ng lalaki. Alam ko namang di mangyayari sa amin yun kasi pareho kami ng gusto. At kung anong meron ng lalaki, meron kami mga laruan na nabibili. Mas maganda nga kasi kami pa ang nakakapili ng size na gusto namin. Kaya nga nami-maintain namin ang katawan namin. Simula ng estudyante kami hanggang sa magkatrabaho ay dati pa rin ang itsura at katawan. Marami kasi ang nakikita ko na kapag nakapangasawa na, ang mga babae ay nagpapabaya na sa sarili. Minsan, hindi na makakain ng maayos, minsan naman napapabayaan na sa kusina, at lagi na lang umiiyak. Sa aming dalawa naman, wala atang nagaganap na pag-aaway. Palagay ko, healthy ang ganong pagsasama. Paano ba naman kami mag-aaway? Naka-open communication kami, at gamay na namin ang ugali ng isa't isa. Isa lang naman ang sikreto namin, kapag ayaw niya ay di ko na ginagawa. Kapag ayaw ko ay di niya ginagawa. Kaya ayon, para kaming pinagkabit-kabit na kadena na walang baklasan. Pag wala pa siya ay sinusunod ko na lang sa trabaho niya. Pagdating ko, sabi ng guard baka naka-overtime pa. Di ko nga alam bakit nag-o-overtime wala namang kaming mabigat na gastusin. Ang paliwanag niya sa akin, para daw mabigyan niya ako ng maayos na buhay. Pareho lang naman ang kami ng gusto. Pareho kami provider sa isa't isa. Mahilig talaga kami mag-ipon, plano niya magpatay ng sarili naming bahay, at yun din ang pangarap ko. Hanggang sa natupad na yon, at doon na kami tumira. Magkasama kami tulad ng dati, pero iba na nga lang ang ginagalawan. Malawak na, maayos at organized sa mga gamit. Iba kami sa bahay, konting alikabok napapansin namin. Ultimong harap ng suklay ay pantay-pantay. Masaya pala na pareho kaming babae. Napaka-organized namin sa bawat detalye ng display. Yun lang naman ang pangarap namin.
Kaya minimintay na lang namin ang pagsasama namin. Hanggang kung saan umabot ito.